Una po sa ating mga balita, muling nanawagan si Pangulong Aquino sa sambayanan na ipagdiwang ang Labor Day bilang masayang araw ng mga manggagawa at negosyante. Kasabay nito inilahad ng Pangulo ang mga pangmatagalang benepisyong tatamasahin ng mga manggagawang bunga ng programang ipinapatupad ng pamahalaan. May ulat si Elena Luna. Job Day. Ito ang panawagan ni Pangulong Aquino na ituring sa Labor Day. Ayon sa Pangulo, imbes na tratuhin ang Labor Day bilang araw ng alitan, mas maganda kung ituturing itong selebrasyon o isang araw na masayang nagdiriwang ang mga manggagawa at mga negosyante dahil sa matagumpay at produktibong taon. Mula ngayon, sana ituring natin ang Labor Day bilang Good Jobs Day. Marami tayong positibong nagawa at nangyari ito dahil sa mga reklamo, hindi dahil sa mga reklamo o pagbabatuhang sisi, kundi dahil sa nagtutulungan tayo. Tama na po sana ang negativismo, panahon na para batiin natin ang isa't isa ng good job. May panibagong lakas ang ating ekonomiya at nagmula ito sa pinagsanib na dedikasyon at tiyaga ng manggagawa at negosyanteng Pilipino. Tunay po kayo ang gumawa nito. Maraming salamat sa inyong sipag. Good job sa napakalaking ambag sa bansa. Good job sa mas marami pa nating Sa ginanap na dialogue kasama ang mga labor groups, sinabi ng Pangulo na kailangan ng amyendahan ang Social Security System o SSS Pension Scheme. Ito ay para masiguro ang pangmatagalang pakinabang ng mga empleyado ng pribadong sektor sa kanilang pensyon. Magdadagdag lamang tayo ng, ulitin ko po ito, malinaw na malinaw, 0.6. One more time po, 0.6. Sa contribution rate, gagawin itong 11%. 141 billion pesos agad ang maibabawas sa unfunded liability ng SSS. Baka may mga nagtatanong, magkano ba talaga may kakaltas sa amin? Kung sumasahod si Pedro ng 10,000 kada buwan, ang 0.6% na dagdag sa contribution rate ay katumbas ng 60 pesos. Napaghahatian pa nila na kanyang employer. Ibig sabihin, 30 pesos ay magmumula kay Pedro, 30 mula sa kanyang tanggapan. Bahagi rin po ng ating SSS reform agenda, taas ng monthly salary credit mula 15,000 piso at gagawing 16,000 piso. Epekto po nito, 7% pagangat sa benepisyo. Ang mga ganitong reforma sa pamamahala ay ginagawa natin upang mapanatiling matatag ang ating mga institusyon at masiguro ang pamatagalang pakinabang nito sa mamamayan. Para naman sa mga empleyado ng gobyerno, inihayag ng Pangulo na sa bisa ng 2 executive orders, ipapantay na ang employees' compensation benefits ng mga kawani ng pamahalaan sa mga pribadong empleyado. Napagalaman din natin hindi pantay ang employees' compensation benefits ng mga nagtatrabaho sa pamahalaan kumpara sa pribado sektor. Halimbawa, kung may mangyaring masama sa isang empleyado ng gobyerno habang nagtatrabaho, wala siyang makukuhang carer's allowance at 10 piso lamang kada araw ang matanggap niyang temporary total disability benefit. Samantala, ang nasa pribadong sektor, 2 kada araw ang kanilang temporary total disability benefit, may 575 pesos pa silang carer's allowance. Upang gawing patas, sinagdaan natin itong nakaraang linggo ang Executive Order 134 at 135 na ginagawang pareho ang employees' compensation benefits na natatanggap ng pribado at pampublikang sektor. Ayon sa Pangulo, ang mga reformang ito ay bilang pagtupad sa pangako niyang walang maiiwan sa pag-angat ng bayan. Talagang pinapangako po namin at nakatuto kami ng tinatawag na inclusive growth. Hindi pwedeng isang sektor lang ang umangat, may naiiwan. Pipilitin natin pong walang naiiwan, yung mga malihong patakaran tulad nga ho yung pag-aabuso ng endo at kung ano pang migrant sistema, dapat maiwas to yan sa lalong madaling panahon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.